Sa nakaraang video ay natapos tayo kung saan nalipat ang eksena sa ating bida na patuloy pa rin sa kanyang ginagawang pagko-cultivate upang manumbalik ang kanyang tunay na lakas at ngayon ay tuluyan ng lumabas ang tatlong kulay ng kanyang Dao Glow at ito ay asul, ginto at ang huli ay lila. Nang makita ni Supreme Rudaw ang paglabas ng three-colored Dao Glow ni Qin Yan ay muli na namang nagulantang ang kanyang pagkatao dahil sa kanyang pagkakaalam ay ang karaniwang tao daw ay naglalabas lamang ng asul na Dao Glow. Ngunit ayon din sa mga kwento at bali-balita mula sa ancient times na ang Dao Glow daw ng ilang sobrang hinahangaang mga nilalang noong unang panahon ay binubuo ng tatlong magkakaibang kulay. Muling nagsalita ang kanyang senior at seryoso nitong sinabi na para sa kanya ay makatuwiran lamang na tatlo ang kulay ng Dao Glow ni Qin Yan ayon sa pagkakakilanlan nito sa kanyang dating buhay. Tinawag ng misteryosong elder ang ating bida bilang young master at humingi siya dito ng kapatawaran sapagkat hindi daw niya magawa itong tawaging master kagaya na lamang daw ng pagtawag ng kanyang big brother kay Qin Yan bilang Panginoon. Gayunpaman ang hindi niya daw matanggap ay ang bagay na ginawa daw ng ating bida na bagamat nagtataglay na ito ng kahanga-hangang talento ay nagpakahulog pa din daw ito sa mga simpleng babae lamang. Kaya naman hindi na daw niya pinigilan ang kanyang second brother na si Beast High Drawing nang kunin nito ang kanyang mga alaala. Bukod pa dyan ay inamin din ng misteryosong elder na siya rin ang nasa likod at gumawa ng pagwasak ng Dao Foundation ni Qin Yan kaya naman bumagsak daw ang cultivation level nito gayong kung magiging isang ganap na immortal daw ang ating bida sa loob ng 100 taon ay tiyak na malalagay sa peligro ang kanyang buhay kaya naman ito na lamang daw ang nakita niyang paraan. Habang inaamin ng misteryosong elder ang kanyang mga kasalanan ay nagkaroon na naman ng matinding pagbabago sa kasalukuyang ginagawang pagkukultivate ni Qin Yan gayong ang Dao Glow niya na may tatlong kulay lang kanina ay mas lalo pang nadagdagan at umabot na ito sa 7 iba't ibang kulay. Si Meng Yao ay agad na nakita ang mabilis na pagbabago sa Dao Glow ni Qin Yan kaya naman walang pag-aatubili niya itong sinabi sa kanyang senior na tingnan nitong mabuti ang bilang ng mga kulay ng Dao Glow gayong umabot na daw ito sa 7 iba't ibang kulay. Sa kabilang banda naman ay hindi agad nakasagot ang misteryosong elder sa tanong sa kanya ni Meng Yao dahil maging siya ay hindi makapaniwala na ang kanilang young master ng kanyang big brother ay nasa ganitong antas na ng pagko-cultivate kahit na napakabata pa lamang ng edad nito. Bumalik ang eksena sa ating bida na kasalukuyan pa ring nasa matinding pagko-cultivate ngunit sa puntong ito ay bigla na lang siyang lumutang at tila ba ang kanyang buong paligid ay dinadala niya sa ibang dimension. Walang ibang nagawa sila Supreme Rudaw at ang kanyang senior kundi pagmasdan ang nakakamanghang pangyayari dahil ito pa lamang ang pinakaunang pagkakataon na nakasaksi sila ng isang cultivator na maging sila ay kayang dalahin sa loob ng personal na divine sea of consciousness nito at hindi lang yan dahil ang nararamdaman at nakikita nila ngayon ay para silang napadpad sa labas ng kalawakan. Maya-maya pa ay isa pang pangyayari ang hindi inaasahang naganap nang bigla na lang maramdaman ng misteryosong elder ang pagdating ng pamilyar na presensya at ang nilalang na ito ay ilang libong taon na niyang hindi nakakasama at nakikita kaya naman halo-halong emosyon ang pumapasok sa kanyang isipan. Ilan sandali pa ay lumabas sa likod ng tila altar na portal ang imahe ng isang tao na may mahabang buhok at diretso siyang patungo sa lokasyon ng ating bida. At nang tuluyan nang lumabas ang nilalang na nagmula sa malayong kalawakan ay mas lalong bumilis ang tibok ng puso ng misteryosong elder at kinumpirma niya na ito na nga ang taong matagal na niyang hindi nakakasama. Hindi rin nagtagal ay tuluyan nang nakalapit ang nilalang sa ating bida at ang itsura nito ay maituturing na rin na isang elder at sa kanyang paglapit ay agad siyang lumuhod upang magpakita ng paggalang sabay tinawag niya si Qin Yan bilang kanyang master. Magalang na sinabi ng elder kay Qin Yan na siya na kanyang alipin ay maghihintay magpakailanman sa muli nitong pagbabalik ng kanyang Panginoon sa bundok ng Undying Cycle Mountain. Nang makita ng misteryosong elder ang tunay na itsura at pagkakakilanlan ng nilalang na dumating ay nagtataka niyang tinanong ang kanyang sarili kung nagkamali ba daw siya. Dagdag pa niya na ang bagong dating daw na nilalang ay hindi ang reincarnation ni Qin Yan subalit. Hindi na tinuloy pa ng misteryosong elder ang kanyang sasabihin at napatawa na lamang siya ng malakas sabay binanggit niya ang pangalan na Kang at sinabi na paparating na daw ang araw na babalik Terran ng kapalaran ang lahat ng tungkol sa kanya. Mabilis na lumipas ang mga oras at naglaho na rin ang elder na nagmula sa malayong kalawakan at bumalik na rin sa normal ang lahat ngunit patuloy pa rin ang ating bida sa kanyang pagko-cultivate. Si Supreme Rudaw ay hindi na nakayanan pa ang kanyang labis na kuryosidad at seryoso niyang tinanong ang kanyang senior kung ano ba talaga ang tunay na pagkakakilanlan ni Qin Yan.
Ang tanong ni Supreme Rudaw ay hindi naman tinanggihan na sagutin ng kanyang senior at ipinaliwanag na dati daw ay kala niya na si Chin Yan ang reincarnation ng kanilang young master kaya daw pumayag siya na magdesisyon na pakasalan ito ni Supreme Rudaw subalit ngayon daw ay hindi na siya naniniwala at inaamin niyang nagkamali siya dito. Gayunpaman ay sinabi ng misteryosong elder kay Supreme Rudaw na bagamat nagkamali siya ay ang nais na lamang daw nitong gawin ay kung sakaling makaharap si Chin Yan ng anumang panganib sa hinaharap ay kailangan na lamang daw niyang tulungan itong malampasan at resolbahin. Ang mga paliwanag ng kanyang senior ay hindi masyadong naintindihan at nagustuhan ni Meng Yao kaya naman nagtataka niya itong tinanong kung ano daw ang naging dahilan ng biglaang pagbabago ng kanyang isip. Pinagmasdan ng mabuti ng misteryosong elder ang ginagawang pagkukultivate ng ating bida sabay sinagot niya ang tanong ni Supreme Rudaw at sinabi na ngayon ay lalahad na daw niya ang katotohanan na kahit pa daw maabot ni Supreme Rudaw ang mas mataas na level kesa sa Nine Heavens Supreme ay hindi pa rin daw karapat dapat siya bilang maging asawa ni Chin Yan. Mas lalong nilaliman ng misteryosong elder ang kanyang pagpapaliwanag upang mas maunawaan ito ni Supreme Rudaw at para lamang daw sa kanyang kaalaman ng taong lumuhad kanina sa harapan ni Chin Yan ay walang iba kundi ang pang-fifth immortal na tinatawag din sa pangalang Divine God of War Battle Spirit at ito rin daw ang kanyang big brother na pinakamalakas sa 10 mga sinaunang immortal noong panahon ng ancient times. Matapos malaman ni Supreme Rudaw ang mga impormasyon ay bahagya niya lamang itong tinuwanan at sarkastikong sinagot ang kanyang senior na kung iniisip ba daw nito na may pakialam siya dito. Ang pagiging matore at masungit ni Supreme Rudaw ay hindi naman na pinatulan pa ng misteryosong elder ngunit seryoso niyang sinabi kay Supreme Rudaw na siya na daw ang bahala kay Chin Yan kapag tuluyan na siyang nawala. At pagkatapos niyang bitawan ang mga salitang ito ay bigla na lang siyang lumuhad na naging dahilan ng pagkagulat ni Supreme Rudaw. Sa pagluhod ng misteryosong elder ay sinabihan niya ang kanyang sarili na makasalanan at tinawag niya ang ating bida bilang kanyang Panginoon. Bukod pa dyan ay bigla na lang tumulo ang kanyang mga luha habang humihingi ng kapatawaran sa ating bida at ramdam na ramdam sa buong paligid na tila ba na maalam na ito at kanyang sinabi na siya daw bilang lingkod ay matapang na winasak ang Dao Foundation ng kanyang Panginoon. Ngunit gayunpaman ay hinihiling daw ng misteryosong elder na huwag siyang sisihin ni Chin Yan sapagkat ang tanging hangarin niya lamang daw ay ang kabutihan para sa kanyang Panginoon. Habang patuloy pa rin nawala sa kamalayan ang ating bida dahil sa kanyang ginagawang matinding pagko-cultivate ay unti-unti namang nawawala ang pisikal na katawan ng misteryosong elder. Subalit bago pa siya tuluyang maglaho ay may iniwan pa siyang mga salita para sa ating bida kung saan malapit na daw mamaalam ang iyong lingkod at nakakalungkot lang daw isipin na hindi niya nasamahan ang kanyang Panginoon sa pagbabalik nito sa bundok ng Undying Cycle Mountain. Ilang sandali matapos bitawan ng misteryosong elder ang mga huling habilin niya para sa ating bida ay hindi na rin siya nagtagal at tuluyan na ring nawala ang kanyang katawan at ang kanyang mga immortal force ay tinangay na ng hangin papalayo. Nang tuluyan nang mawala ang misteryosong elder ay naiwan naman si Supreme Rudaw na team na naghihintay kay Chin Yan at sa isip-isip niya ngayon ay kung sino ba talaga ito sa dati nitong buhay at kung bakit ganito na lamang siya sambahin ng kanyang senior. Maraming araw pa ang nagdaan at 3 buwan na ang lumilipos subalit hindi pa rin natatapos ang ating bida sa kanyang pagko-cultivate. Nalipat ang eksena sa loob ng Divine Sea of Consciousness ni Chin Yan at sa puntong ito ay tuluyan na rin niyang nabuo ang nawasak niyang Dao Foundation subalit hindi lamang ito ang kanyang napagtagumpayan gayong matapos manumbalik ang kanyang Dao Foundation ay direkta naman niyang naabot ang Half-Heaven Immortal Realm. Ang mga ordinaryong nilalang ng Nine Heavens Immortal Realm ay kinakailangan pang abutin ng at least 10 mga taon bago makatungtong sa kasalukuyang level ng ating bida. Sa loob din ng kanyang Divine Sea of Consciousness ay nakita ni Chin Yan ang kanyang Dao Glow na may 7 iba't ibang kulay at sa kanyang pagkakaalala ay mayroon lamang siyang isang asul na kulay ng Dao Glow. Kaya naman iniisip niya ngayon na baka ang naging dahilan ng malaking pagbabago ng kanyang Dao Glow ay ang muli niyang pagbuo sa kanyang Dao Foundation. Maya-maya pa makalipas ang ilang mga sandali habang nag-iisip-isip ang ating bida ay bigla na lang lumitaw ang isang crystal sa kanyang harapan at batid niya na isa ito sa mga nagpakita din sa kanyang ownerless heaven pattern. Mabilis na tumayo si Chin Yan upang alamin ang nilalaman nito kaya naman nang tuluyan na siyang nakatayo ay agad niya itong nilapitan at hinawakan at sa kanyang ginawang paghawak sa kristal ay bigla na lang itong naglabas ng napakalakas na liwanag.
Ang nilalaman ng mahiwagang crystal ay ang ilang mga alaala ng Divine God of War Battle Spirit kung saan ipinakita nito ang mga panahon na nasa matindi itong labanan ng malalakas na mandirigma at pinakita rin ng crystal na napakaraming buhay ang pinaslang ng Divine God of War Battle Spirit. Subalit ang pinaka-pakay ng crystal kung bakit siya nagpakita sa ating bida ay kundi ang ibigay dito ang isa sa pinakamalakas na atake ng God of War Battle Spirit at ito ay tinatawag na fifth form of the Divine God of Battle o sa madaling salita ang Dao Jotun Halberd. Matapos maipakita ng misteryosong crystal kay Qin Yan ang ilang mga alaala ng God of War Battle Spirit ay tuluyan na rin siyang bumalik sa kanyang kamalayan subalit sa kanyang pagmulat ay hindi pa rin niya lubos akalain na sa muling pagbuo ng kanyang Dao Foundation ay mabubuksan niya ang pang-fifth form ng Diyos ng Digmaan. Sinabi ng ating bida sa kanyang sarili na ang kapangyarihan daw ng fifth form ng Diyos ng Digmaan ay lubhang nakakabaliw at ang ibang teknik na nakita niya at nasubukan sa tala ng kanyang buhay ay walang binatbat dito. Sa kabilang banda naman nang makita ni Supreme Rudao na bumalik na si Qin Yan sa kanyang kamalayan ay agad niya itong tinanong kung may pinag-aaralan ba daw itong immortal art. Nang makita ni Qin Yan si Supreme Rudao na nasa kanyang ibaba ay hindi niya agad nasagot ang tanong nito dahil na rin sa biglaang pagkagulat. Lumipad si Supreme Rudao papalapit sa lokasyon ni Qin Yan at muli siyang nagsalita at sinabi na kaya niya ito natanong dahil nakita niya daw na naglalabas ng napakatinding aura ang ating bida noong mga oras na nagko-cultivate pa ito. Ang tanong ni Supreme Rudao ay tuluyan na ring sinagot ng ating bida at kanyang ang inamin na mayroon nga siyang pinag-aaralan na immortal art subalit bago niya daw ito magamit ay kailangan muna daw niya itong isalin at gawing saber art. Nang marinig ni Supreme Rudao ang naging tugon ni Qin Yan ay walang pagdadalawang isip niyang ibinalik dito ang kanyang heaven-shattering saber sabay sinabi na sabay daw nilang e-cultivate ang immortal art na pinag-aaralan ng ating bida. Dagdag pa ni Supreme Rudao na isa din daw siyang mahusay na cultivator na maraming kasanayan sa paggamit ng saber kaya naman baka daw mabigyan niya ito ng kaunting payo kung paano niya ito ay ta-transform sa saber art. Ang alok ng makapangyarihang Nine Heaven Supreme ay hindi naman tinanggihan ng ating bida at nang muli na niyang mahawakan ang kanyang heaven-shattering saber ay agad na siyang tumayo upang ipakita kay Supreme Rudao ang teknik na kanyang tinutukoy subalit sa puntong ito ay makikita ang nakakakilabot na aura na bumabalot sa buong katawan ng ating bida. Hindi na nagsayang pa ng oras si Qin Yan at tuluyan na rin niyang sinagawa ang fifth form ng Divine God of War Battle Spirit na kung tawagin ay ang Dao Jotun Halberd at sa isang was-iwas pa lamang ng sandata ng ating bida ay nagdulot na ito ng makapanindig balahibong atake na hamati sa hangin. Gayunpaman nang makita ni Supreme Rudao ang tinutukoy ni Qin Yan na immortal art ay hindi siya masyadong napabilib dito dahil hindi nito napalabas ang buong potential ng ginawa niyang atake. Ipinaliwanag ni Supreme Rudao na makakamit lamang daw ni Qin Yan ang buong potential ng immortal art kung ang kanyang ginagamit na sandata ay isang uri ng sibat. Ngunit kung gagamitin naman daw niya ito sa parehong paraan gamit ang isang saber ay malinaw daw na mas mahina ang magiging resulta nito. Nang marinig ni Qin Yan ang paliwanag ni Supreme Rudao ay tinanong naman niya ito kung ano sa kanyang palagay ang kailangan niyang gawin para mapalabas niya ang buong potential ng bago niyang atake. Ang tanong ng ating bida ay hindi naman tinanggihan na sagutin ni Supreme Rudao at muli niyang ipinaliwanag na ang una daw kailangan gawin ni Qin Yan ay ipunan ang kanyang saber intent sa kanyang heaven-shattering saber at kasunod nito ay tsaka pa lamang niya pwede gamitin ang fifth form ng banal na Diyos ng Digmaan. Habang pinapakinggan ni Qin Yan ang ginagawang pagpapaliwanag ni Supreme Rudao ay inaasahan na niya na ang isang Nine Heaven Supreme ay higit na mas mataas ang pangunawa pagdating sa mga saber art technique kesa sa kanya. Upang mas lalong maunawaan ni Qin Yan ay iminungkahi ni Supreme Rudao na hayaan niya daw na ipakita niya sa kanya kung paano ito isinasagawa sabay kumuha siya ng maliit na piraso ng kahoy. Kagaya ng unang ipinaliwanag ni Supreme Rudao ay inipan niya ang kanyang saber intent sa buong katawan ng maliit na kahoy sabay naghanda na siya upang umatake at kasunod nito ay dahan-dahan niyang iwinasiwas ang maliit na kahoy kung saan perpekto niyang naipalabas ang buong potential ng ginawa niyang atake. Matapos ang ginawang atake ni Supreme Rudao ay bumungad naman sa kanila ang napakaraming nawasak na piraso ng malalaking bato senyales na isa talaga si Supreme Rudao sa pinakamahusay gumamit ng saber art sa buong Nine Heavens Immortal Realm. At ngayon ay mas naunawaan na ng ating bida kung paano niya maipapalabas ang buong potential ng fifth form ng kanyang Divine God of War Battle Spirit kaya naman lubos siyang nagpasalamat kay Supreme Rudao sa pagbibigay nito sa kanya ng kaunting oras.
Ang ginawang pagpapasalamat ni Qin Yan ay tinanggap naman ni Supreme Lu Dao at sinabi na walang anuman, ngunit kung gusto daw talaga ni Qin Yan na pasalamatan siya ay samahan daw siya nito sa ibang mga lugar na kanyang pupuntahan. Subalit ang alok ni Supreme Lu Dao ay mabilis naman na tinanggihan ng ating bida at may pagpapakumbaba nitong sinabi na hindi niya ito magagawang masamahan sapagkat kailangan niyang magtungo sa Sky Tiahuang Sect upang kuhanin dito ang mga importanteng bagay. Dagdag pa niya na pagkatapos niyang magtungo sa Sky Tiahuang Sect ay kailangan din niyang magmadali na puntahan ang Fourth Small Immortal Realm. Ang ginawang pagtanggi ng ating bida ay hindi naman minasama ni Supreme Lu Dao at pasimple na lang niyang sinabi na kalimutan na lang daw ito ni Qin Yan at sa susunod na lang nila pag-usapan. Gayunpaman ay may paalala si Supreme Lu Dao sa ating bida at ito ay tungkol sa kanyang Dao Glow. Ipinaalala niya kay Qin Yan na huwag daw nitong ipapakita o ipapaalam ang 7 kulay ng kanyang Dao Glow sa kahit na sino man maliban na lamang daw kung talagang kinakailangan. Dahil kung hindi daw ay baka malagay ang ating bida sa malaking panganib. Nang marinig ni Qin Yan ang babalang sinabi ni Supreme Lu Dao ay tinanong naman niya ito kung may nalalaman ba daw siya sa 7 kulay ng kanyang Dao Glow. Ang tanong ni Qin Yan ay mabilis naman sinagot ni Supreme Lu Dao at sinabi na wala siyang alam dito, ngunit ang alam niya lang daw ay hindi ito ordinaryo, gayong naniniwala siya na wala sa kahit na sinumang Nine Heavens Supreme ang nakita niya na nagtataglay din ng ganitong uri ng Dao Glow. Matapos marinig ng ating bida ang dahilan ni Supreme Lu Dao ay nag-isip siya ng mabuti at kanyang napagtanto na baka tama ang sinasabi nito, kaya naman napagdesisyonan niyang itago muna ang katotohanan sa likod ng kanyang Dao Glow. Dahil ilang buwan din ang ginugol ng ating bida sa ginawa niyang pagko-cultivate ay naalala niya ang kanyang kaibigan na si Qiu Hong, kaya naman muli niyang tinawag si Supreme Lu Dao at sinabi na may huli siyang katanungan dito bago sila tuluyang maghiwalay. Magalang na tinanong ni Qin Yan si Meng Yao kung meron ba daw itong nakita na cultivator na nagngangalang Qiu Hong noong mga panahon na siya ay nagko-cultivate, gayong isa daw ito sa kanyang pinagkakatiwalaang kaibigan. Ang tanong ni Qin Yan ay agad namang sinagot ni Supreme Lu Dao at sinabi na wala siyang ibang nakita makalipas ang 3 buwan bukod sa kanya at sa 2 Nine Heavens Supreme na umaaligid-aligid sa paligid ng Supreme Cave Abode. Nang makuha ng ating bida ang sagot sa kanyang katanungan ay hindi na rin siya nagsayang pa ng oras at sinabi niya kay Supreme Lu Dao na hindi na rin siya magtatagal sa lugar na ito at hihintayin na lamang niya ang muli nilang pagkikita. Mabilis na lumipas ang 1 linggo at nagtungo ang ating bida sa isang pribadong lugar sa Yunluo Ancient City para dito uminom ng masarap na kape. Habang abala ang ating bida sa kanyang pagpapahinga ay naririnig naman niya ang mga cultivator na pinag-uusapan ang kanyang senior na si Empress Fei Yu. Sinabi ng isang cultivator na talaga naman daw kahanga-hanga si Empress Fei Yu, gayong kakaangat pa lang daw nito sa Nine Heavens Supreme pero nakapaslang na daw agad ito ng 10 pang mga Nine Heavens Supreme. Dagdag pa ng cultivator na nalaman niya din daw sa kanilang elder na malapit na ding harapin ni Empress Fei Yu ang 2 sa 5 pinakadakilang Nine Heavens Supreme. Nang marinig ni Qin Yan ang mga naging usapan ng mga cultivator ay napangiti na lamang siya, gayong ganito naman daw talaga ang estilo ni Empress Fei Yu dahil pagkatapos daw nitong maging Nine Heavens Supreme ay agad nitong aabutin ang tugatog ng antas ng level nito at magiging una sa pinakamalalakas na Nine Heavens Supreme sa buong Nine Heavens Immortal Realm. Habang patuloy na nakikinig si Qin Yan sa mga pag-uusap ng mga cultivator ay bigla na lang nagkaroon ng reaksyon ang kanyang red string kung saan nagpadala si Empress Fei Yu ng pribadong mensahe para sa kanya. Tinatanong ng makapangyarihang Empress kung tuluyan na ba daw siyang nakarating sa Sky Tiahuang Sect at kung nandito na daw siya ay ibigay lamang daw ni Qin Yan ang kanyang eksaktong lokasyon at may darating daw na cultivator para siya ay kuhanin. Ang tanong ng makapangyarihang Empress ay mabilis namang sinagot ng ating bida kung saan agad siyang nagpasalamat dito at masayang sinabi na naging abala siya kamakailan sa muli niyang pagbuo ng kanyang Dao Foundation, kaya naman hindi daw niya nagawa itong batiin kaagad sa matagumpay nitong pag-angat sa Nine Heavens Supreme. Nalipat ang eksena sa bundok ng mga nyebe at sa pinakaitaas na bahagi nito ay naririto si Empress Fei Yu na abala rin sa kanyang pagko-cultivate at nang marinig niya ang naging sagot ni Qin Yan ay muli niya itong tinanong na mukhang matagumpay daw nitong nais-aayos muli ang kanyang Dao Foundation. Dagdag pang tanong ng makapangyarihang Empress ay kung paano daw ito nagawa ng ating bida, gayong napakabilis naman daw niya itong napagtagumpayan.
Abangan sa susunod na kabanata ng ating kwento kung saan magtutungo na ang ating bida kay Supreme Changshao upang kuhanin dito ang ilang mga importanteng bagay na kakailanganin niya sa muling pagbuhay kila Princess Miao Miao at Jiang Bilan. Subalit bago pa man siya makarating sa teritoryo ni Supreme Changshao ay may isang patay gutom na hangal na agad ang nagnanais na pumigil sa kanyang plano, gayong ang isa sa mga kailangan ng ating bida ay ang bagay na kailangan ng kanyang anak para umangat ang cultivation level nito. Kaya naman gagawa ito ng paraan para pigilan si Qin Yan na makaalis sa Sky Tiawang sect at magpapadala ito ng napakaraming tauhan para kuhanin ang importanteng bagay na kailangan ng kanyang anak. Sa susunod din nating kwento ay may isang genius expert ang hahamon sa ating bida sa isang labanan kung saan ang nakataya ay ang kani-kanilang mga buhay, kaya naman dito ay masusubukan ni Qin Yan kung gaano na ba kalaki ang pinagbago ng kanyang lakas matapos niyang mabuong muli ang kanyang Dao Foundation. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na panabik na kabanata ng ating kwento ay tumutok ka lamang at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe.